Okay, follow me. Ito po ang ating message, series of messages, no? Ginawa ko po yung series, Follow Me. Sumunod kayo sa akin. Part 2, na ang subtopic ngayon sa umagang ito ay bear much fruits. Na tayo ay kinakailangang magbunga at hindi lang konti, kundi sabi po dyan, much fruits. No? Maraming bunga. No? So, ito po ay part 2 nung shinare ko last Sunday, nung nagturo po ako dito about follow me. No? Naraman po natin doon na follow me, ito po ay invitation, pag-aanyaya ng ating Panginoong Jesucristo na tayo'y sumunod sa Kanya. No? It is an invitation of Jesus to follow Him, to experience Him, na maranasan natin siya. Okay, nakikinig po ba tayo? Sikapin po natin, parang may naririnig ko. No? So, makikinig po tayo, gagamitin natin ang ating mga tenga, hindi po ang mga bibig. Okay, ulitin ko po. Follow me is an invitation of our Lord Jesus Christ. Ito po ay paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo na tayo ay sumunod sa Kanya. To experience Him, para maranasan natin siya. So, nais ng Diyos na maranasan natin siya. No? Napakagandang karanasan na tayo ay maranasan natin si Jesus. He doesn't need anything from us. Wala siyang anumang kailangan sa atin. Lahat ng bagay nasa ating Panginoon. No? But following Jesus is for us. Ito po'y para sa atin. Ang benepisyo po nito, the benefit po ng following Jesus is para po sa atin. No? To experience God give, and that is a wonderful thing. Ito ay napakagandang bagay na maranasan natin ng Diyos sa ating buhay. Last part ng ating follow me, no, nakita po natin po dito na isa sa mga inanyayahan ni Jesus na sumunod sa Kanya ay walang iba si Mateo. Si Matthew, na sumulat na aklat ng Mateo, no? Inanyayahan niya si Mateo na sumunod sa Kanya. At sino po si Matthew? Tandaan po natin na kung si Jesucristo ay nag-aanyaya sa sinuman, wala po siyang requirement. Hindi po niya titingnan kung ikaw ay mabait, kung ikaw ay mabuti, kung ikaw ay walang kasalanan, kundi no requirement. Pag si Jesus ay tumawag, wala pong requirement. Tinan po natin si Mateo, he was a sinner, a tax collector, na pinaliwanag ko sa inyo nung nagturo ako patungkol dito na si Mateo ay isang tax collector at alam natin yung tax collector nung unang panahon, ito po yung mga uri ng taong kinaiinisan ng mga Hudyo, kinakainisan ng mga Israelita dahil sila ay magnanakaw, sila ay sumisingil ng labis-labis at yung mga sinisingil nila ay inaari nilang sa kanila, no? Pero ang nais lang ng Diyos, no, hindi niya tinitingnan kung sino tayo, wala siyang requirement, pero ang ninanais lang ng Diyos na ang bawat tinatawag niya ay mag-respond sa Kanya, no? Mag-respond sa Kanya, at nakita po natin na sumunod si Mateo sa ating Panginoong Jesucristo. At si Mateo, nung sumunod sa ating Panginoong Jesus, siya ay nagbago. Siya ay naging alagad ng ating Panginoon at ang sabi, siya po ang sumulat ng aklat na Mateo. No? So number 1, following Jesus develop a new behavior. No? Kapag tayo po ay sumusunod kay Jesus, tinitiyak ko po ng sino man na sumusunod sa ating Panginoon o susunod sa ating Panginoong Jesus, ang unang mararanasan niya, ang may experience niya, ay magkakaroon siya ng bagong behavior, bagong character, no? So, ano yung dapat taglayin ng mga tao na sumusunod sa Kanya? Okay, ano yung dapat taglayin ng mga tao sumusunod sa Kanya? What do we carry as follower of Jesus Christ? What do we produce? What
do we demonstrate, no, bilang mga sumusunod sa Kanya, ano yung dapat makita sa atin? Ano yung dapat nating i-demonstrate, ipakita sa mundong ito, sa mga taong naninirahan sa mundong ito, no? So, ano yung dapat nating i-produce bilang mga followers of Jesus Christ? Okay, Jesus followers must bear much fruit. Ito po ang dapat ma-demonstrate, ma-produce, ma-develop, ma-carry ng bawat isa sa atin as we are the followers of Christ, na tayo pong lahat ay magbunga, ng marami, no, magagandang bunga. So, sa isang bago na narito, if you decide to follow Jesus sa umagang ito, magtitiwala ka sa Kanya and build your life with Him, you can actually also bear fruit. No? Okay, so magbubunga tayo. No? There's something, ito po yung bagay na kung saan nire-require sa atin ito ng ating Panginoon na magbunga tayo. Ito rin po yung ini-expect ng Panginoong Hesus sa atin na lahat na sumusunod sa Kanya ay magbunga. Naalala ko na isang araw na si Jesus ay naglalakad kasama ang mga alagad, nagutom si Jesus, nag-expect siya ng bunga dun sa isang puno. Ang punong yun ay puno ng igos. Pero nang wala siyang nakitang bunga, gutom na sila at kakain sana sila, pero wala siyang nakitang bunga. Kaya ano ginawa ng Panginoon? Kinurse niya yung puno na yon. Okay, leader, pwede po ba may mga bago po? May mga tao po sa labas, ano sila? Okay, so dito na po tayo tingin, no? So, kinurse ng Lord yung puno, no? Ano sabi niya, mula ngayon, huwag ka na magbunga pa. Bakit? Ganon din ang ating Panginoon, naghahanap siya ng bunga sa bawat isa sa atin. No? Kaya dapat, ilang taon ka nang dumadalo dito? Buwan? Taon? Isa? Dalawa? O ilang taon? No? Nais ng Diyos na magbunga ka. Ni-expect ng Panginoon na magbunga ka. Magbunga tayo. At hindi kaunti, kundi maraming bunga. Ano po yung sinasabing bunga dito? What is this fruit? Galatians 5:22-23. Sabi dito, ito ang bunga ng banal na Espiritu, the love, the joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, or self-control. No? Ini-expect ng Panginoon, itong bunga ng banal na Espiritu ay makita sa bawat isa sa atin. Pag-ibig, kagalakan, kasiyahan, kapayapaan, long-suffering, pagpapahinod, kaamuan, kabaitan, goodness, pananampalataya, meekness, at saka self-control, pagpipigil sa sarili. Kung makikita po natin, this is the fruit of the Spirit. Bunga ng banal na Espiritu. Kung titingnan po natin sa Ingles, nakalagay po, fruit of the Spirit. Hindi fruits of the Spirit dahil isang bunga, pero ang dami nakapalaman sa bunga na yon. Hello? Isang bunga lang, pero ang daming laman ng bunga. Andyan ang love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. So, it is a package deal. Pagka sumunod ka kay Kristo, tatanggapin mo yung bungang ito. Na ang bungang ito ay naglalaman na ng siyam. No? Na bunga. So, package deal. Now, when we follow Jesus, this comes out naturally. Pag tinanggap natin si Jesus, sumunod tayo kay Jesus, listen, tumingin dito, lahat po ng tumanggap kay Jesus na narito, na tinanggap nyo na si Jesus sa puso nyo, sa buhay nyo, bilang Panginoon at tagapagligtas, magsabi po ng praise the Lord.
Okay, lahat tayo nakatanggap na kay Jesus. Pero ini-expect ng Panginoon, hindi lang pagtanggap at tapos na. Sumunod na ako sa prayer. Christian na ako. Born again na ako. Wala ka nang gagawin, sumunod ka. Tapos na. Pero listen, brothers and sisters, kinakailangan follow Christ. Sumunod ka sa Kanya. Hindi isang upuan lang, tumanggap na ako, tapos na. No, dapat meron kang gagawin. Follow Christ. Tinatawag tayo ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Follow Him. At ang sino man sumusunod sa Kanya, yung fruit na ito ay mararanasan natin automatic na makikita mo yung mga bungang ito ng banal na Espiritu na love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, o long-suffering, makikita sa'yo, mararanasan mo. Hello? Hello? But how come? Sasabihin ng iba, I don't see those things in my life. Hindi ko nakikita sa buhay ko. Yes, you can be loving. I can be loving. Pwede akong maging masaya, pwede akong maging mapagmahal, pwede akong magkaroon ng kapayapaan, but hindi ito nangyayari sa buhay ko araw-araw. It doesn't happen all the time. Hindi ko ito nararanasan oras-oras. Sino sa inyo ang humble enough? Ulitin ko. Sino sa atin ngayon yung mapagkumbaba na aaminin ninyo na maraming sitwasyon sa buhay nyo na hindi nyo nakikita yung bungang ito sa buhay nyo? Hindi kayo masyado mapagmahal. Minsan, hindi kayo mabait. Hello? Minsan, wala kayong self-control. Sino sa inyo mag-a-admit na isa kayo? Na hindi niyo lagi nararanasan yung mga ito. Magsabi po ng Amen. Oh, praise God! Salamat sa Diyos! At hindi kayo, maybe lahat tayo nakakaranas nito. Nang paminsan-minsan, nawawala yung temper natin. Nawawala yung self-control. Kanina, nagmamadali ka dahil gawain ngayon. Linggo ngayon, malilate ka na sa Sunday school. 8:30 in the morning. Yung anak mo, ayaw pang kumain. Naku po, anak. Ano ba, bilisin mo, late na ako. Umuusok na yung tenga, umiusok na yung ilong, nag-green ka na, nagkukulay berde ka na, para kang si Hulk. Diba? Nawawala yung self-control. Thank you. Salamat sa Diyos. Bakit? Hindi kayo sinungaling. Tama? Minsan dumadating yung pagkakataon nawawala sa ating mga bungang ito. No? You are humble na tinanggap ninyo, inadmit ninyo na paminsan-minsan, hindi nyo nararanasan. Parang, hindi, ngayong araw na to, parang hindi ako mabait. Diba? No? Bakit ganon? No? So, mga kapatid, tatanungin ng iba, meron bang mali sa akin? No? Bakit ako nagkakaganito? Hindi ko ma-demonstrate yung dapat na-demonstrate ko yung fruit of the Spirit. I'm still not loving. I'm still not kind. Hindi ako mapagpasensya kahit kain ako ng kain ng tinapay na pasensya. Hindi pa rin ako mapagpasensya. Hello? Ibig bang sabihin nito, hindi ka ba talaga follower ni Jesus? Ibig bang sabihin nito na hindi ba sa iyo binigay ng Diyos yung fruit of the Spirit? No? So, ibig sabihin, marami dito na nag-i-struggle. Na minsan araw-araw nagtitimpi ka, nag-i-struggle ka. Ano ba, kakainin ko ba to o hindi? Ano ba? Ano ba gagawin ko? Ihahagis ko ba tong upuan? O yung mesa na lang ang ihahagis ko? Hello? Di ba may mga ganong pagkakataon? May mga ganong karanasan tayo. But what is missing? What is wrong? Anong mali? Anong kulang? Kaya nga sa umagang ito, focus natin
yung mga aral, turo ni Apostol Pablo sa Book of Galatians, kung paano niya tinulungan at tinuruan ang mga taga-Galatia kung papaano magbunga. Sabi mo nga sa katabi mo, sa umagang ito, kinakailangan mo magbunga. Sige po, sabihin mo sa katabi mo, no? Okay, no? So, tingnan po natin. Sa unang bahagi na aklat ng Galatia, sa Book of Galatians, tingnan po natin, si Apostol Paul, kung nagbabasa talaga kayo ng Biblia, okay, lahat nga po na nagbabasa ng Biblia, magsabi ng praise the Lord. Okay, so, kung nagbabasa ka ng Biblia, mapapansin mo po, si Paul, pagka nagsulat siya, yung unang bahagi niya, laging masaya eh. Lagi niyang nagbabate, salamat, ako'y lingkod ng Diyos, nagpapasalamat ako sa aking anak na si Timoteo, nagpapasalamat ako kay ganito, nagpapasalamat ako kay ganito. Nire-recognize niya yung mga tao, ina-appreciate niya yung ginawa nilang paglilingkod sa church, sa iglesia. Pero this time, sa Book of Galatians, ibang-iba. Yung letter ni Paul dito sa Book of Galatians, he was going straight. Talagang diretso siya. Ina-address niya agad yung problema ng mga taga-Galatia. At kung titignan po natin, it sounds very, yung authoritative, yung kanyang mga sinabi dito, very aggressive. No? Bakit po? Ano po dahilan? Kasi during that time, si Paul po ay naharap sa maraming Jewish opposition. Marami pong mga Hudyo na ayaw sa kanya. No? Kasi si Paul, dati po siya ay tagasunod ng kautusan. Pero nang makilala niya si Jesus sa daan ng Damasco, sa aklat ng mga gawa, nakita po doon na si Paul ay completely, tumalikod sa kasalanan at sumunod sa Panginoong Hesukristo. So, dahil sumunod siya sa ating Panginoong Hesukristo, listen, ang lahat ng tunay na sumusunod sa Panginoon, nararanasan talaga nila ang changed life, nababago ang buhay. No? Kaya nung panahon yun, nabago ang buhay niya, ibinigay niya ang buhay niya sa Panginoong Hesukristo at nagpagamit siya sa Panginoon. Kaya siya napunta sa mga mission. Mayroon siya mga missionary journey. No? So, napunta siya sa rehiyon ng Galatia. Sa Galatia, no? At doon, nakaharap din po siya ng mga argumento sa mga Hudyo. At yung main argument ni Paul at ng mga Hudyo ay patungkol sa pangangaral ng salita ng Panginoon, ng salita ng Panginoong Jesucristo, at yung patungkol sa mga bagay na rituals na ginagawa ng mga Hudyo. Alam niyo po ba, tumingin po kayo dito, ang mga Hudyo po, hanggang ngayon, maraming mga Hudyo sa Israel na nagpapatuloy na gumagawa ng mga rituals. Circumcision, Sabbath, about the law, yung mga batas, about yung mga tinatawag na sacrifices, yon, no? So, yung mga bagay na yon ay ayaw po ni Jesus, no? Kundi tinulugsa niya po yung mga Hudyo sa mga ginagawa nilang pagsunod sa Sabat na kailangan namang iligtas. Yung tao na mahuhulog sa bangin, kahit ba Sabat, hindi mo ba ililigtas? No? Kundi ang priority ng Panginoon, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. No? At naniwala at nanampalataya si Paul, no, na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya at sa pamagitan ng biyaya. Sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, by grace, through faith, to our Lord Jesus Christ. So, ang ginawa ni Paul, nung siya ay magamit ng Diyos,
Nag-share siya ng gospel sa mga taga-Galacia, na pinapakita niya na sinasabi niya sa mga tao sa Galacia na ang kaligtasan ay hindi sa pagsunod sa mga sacrifices, hindi pagsunod sa mga law o batas, kundi sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Pero ang ginawa ng mga religious leaders, yung mga Hudyo, yung mga priest, yung mga religious Jews po, sa panahon ng ating Panginoon, nag-reteach uli sila. Yung tinuruan ni Paul, halimbawa kayo mga taga-Galacia, tinuturuan ni Paul, ang ginawa ng mga religious leaders, nang umalis si Paul at napunta sa ibang lugar, tinuruan din nila yung tinuruan ni Paul. At ang ginagawa nilang turo ay tinuturo nila yung patungkol sa Diyos. Pero God plus circumcision, God plus Sabbath, God plus the law. No? At marami sa mga Galacia na kumbinsi na kailangan ng kaligtasan hindi si Jesus lang, kundi hindi yung Messiah lang, kundi ang kaligtasan kasama doon ang pagsunod sa kautusan o yung pagsunod sa mga circumcision. Kasi alam nyo, yung mga Hudyo, mga Israelita, malilinis sila eh. Diba? Kaya ini-encourage nila yung mga tao, yung mga lalaki na magpa-circumcise. Siguro alam nyo naman kung ano ibig sabihin ng circumcision. Tatalagulugin ko pa ba? Hello? Alam niyo po ba ibig sabihin ng circumcision? Tatagalugin ko pa ba? Hindi na. Pagtutuli. No? So, ibig sabihin, ina-encourage na, pag hindi kayo tuli, hindi kayo maliligtas, sabi ng mga religious Jews. Masyado silang malinis. Di ba tinutuligsan nila si Jesus pag kumakain si Jesus at saka yung mga alagad? Kasi mahirap sa kanilang tubig eh. Hindi nag-uugis ng kamay si Jesus. Di ba ano sasabihin nila? Yung mga alagad mo, ayan, tinan mo, yung mga alagad, bakit kayo hindi kayo nag-uugis ng kamay? Kami nag-uugis ng kamay bago kumain. Kaya ang sabi ni Jesus, hindi masama yung pumapasok sa loob, kundi ang masama yung lumalabas sa bibig natin. Yun ang nakakahawa sa tao. Hello? Naintindihan po ba natin? Kaya nagagalit ang mga Pariseyo kay Jesus kasi kinukontra sila ni Jesus, mali naman talaga sila eh. Tama po ba? No? So itong dahilan kaya si Paul ay medyo ganito ka-authoritative yung mga salita niya sa Book of Galatia, sa Galatian, no? Ibig sabihin ni Paul, dapat ang pananampalataya ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa mga kautusan, pagtutuli, sabat, o pagsunod sa mga law, no? Ito ang yung malaking issue sa Book of Galatians kung babasahin niyo yung aklat ng Galatian. Okay. Galatians 1:6-7. Ito no, bibigyan ko kayo ng example. Tingnan nyo ha. Galatians 1:6-7. Tingnan nyo, 6-7. Tingnan nyo dito. Sabi ni Paul, nagtataka ako. Okay. Dito na lang. Tataka ako kung bakit kay dalin yung tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamagitan ng kagandang loob ni Kristo. At kayo bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo, wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. No? So, ito, ako'y namamanga. Ang dalin niyo nagsalipa sa ibang ebanghelyo. Ibig sabihin, siniran ko na kayo ng tama. Pero ba't nakikinig kayo sa mali? Hello? Hello? Naunawaan nyo? Kaya nga, si Pablo, pinangangalagaan niya yung iglesia sa Galacia. Yung mga Christian doon. Nang nalaman niyang nakukonbinsi itong mga taga-Galacia sa maling turo. Bawa, tinuruan ko kayo, tapos ayaw nyo makinig sa akin. Ayaw nyo na yung mga tinuturo ko. Nang kikinig kayo sa ibang mga turo na mali naman.
no? Nagaling si Pablo doon. Sabi, may mga nanggugulo sa inyo na nagsisikap baguhin ang magandang balita ni Kristo. So ano ginawa ni Paul? Nirebuke niya, tapos nagturo uli siya, nirebuke, nagturo, na-rebuke, nagturo. Oh, may mga matitigas ang ulo talaga. Kaya ang sabi niya sa Galatians 3, 1-2, tingnan nyo makinig kayo. Ano ang sabi ni Paul dito? Mabigat. Ang sabi ni Paul, mga mangmang kayo, you foolish Galatians, mga taga-Galatia, sino ang gumayuma sa inyo? Who bewitched you? Ba? Totoo pala yung gayuma, no? Sabi ni Paul sino gumayuma sa inyo? Nasa tama na kayo, umalis pa kayo sa tama? Naintindihan po ba natin? Ayan mangmang mga taga-Galatia, mangmang. Sinong nagsigayuma sa inyo? Nasa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayan. Sabihin nga ninyo, sabi ni Pablo, sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Sa madaling salita, ang ibig sabihin dito ni Pablo, ano ba talaga? Saan ba talaga nang galing yung kaligtasan? Sa pagsunod ba sa kautusan? O sa pananalig kay Kristo Jesus? Naintindihan po ba natin? So ito ang rebuke ni Paul sa mga mananampalataya sa Galatia. So, he keep on explaining about the true gospel of Christ. Kaya huwag kayong mapapagod na dumalo dito. Kasi ang sinishare namin dito ay true gospel of Christ. Kaya nga, sa chapter 5 ng Galatians, no, dito sinabi ng ating Panginoon yung patungkol sa bunga ng Espiritu Santo. Verse 13 ng Galatians 5, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ng inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. So, ang ibig sabihin ni Paul dito, kinakausap niya dito ay yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyana na nire-remind niya. Gustong paalala ni Paul sa kanila na kung kayo ay sumusunod sa Diyos, sa Panginoong Jesus, minsan yung sinful motives ay nandun pa rin. Kasi sumusunod kayo sa inyong laman. Naintindihan po ba natin? Naunawaan po ba natin? No? So, nirecommend ni Paul sa verse 16, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi na ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Kasi may mga pagtatalo na-divide na yung church Yung iba, naniniwala kay Paul. Yung iba, naniniwala dun sa mga naghahasik ng masamang, ng ibang ebanghelyo. Naunawaan po ba natin? So, meron ng para ba nagkakagatan na sila sa isa't isa? Para po bang yung meron ng pagtatalo-talo sa loob ng church? Na-divide na siya? Kaya sabi niya sa 14-15, Galatians 5:14-15, sapagkat ang buong kautusan ay nanauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasaksakan, starving, ibig sabihin nakatalikod yung kapatid mo, alam mo ba, si Gadot, ganito, ganito talaga yan Nakikinig sila doon, ganyan. No? Sabi, parang mga hayop, mag-ingat kayo, baka tuluyan niyong sirain ang isa't isa. Kaya nga nirecommend niya sa verse 16, walk in the Spirit.
upang wag nang pagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sa English, craving, no? Yung pagnanasa, sinful nature craves. Yung pagnanasa ng laman, nagkikrave yung laman. Alam po ba natin ibig sabihin ng crave? Diba, minsan kayo nagkikrave kayo. Parang nagkikrave ako ang tawag doon, yung puting spaghetti, carbonara. Yung kagabi, nawala yung craving sa carbonara. Daming carbonara dito, no? Birthday ni Sister Rose, no? Sabi, nagkikrave ako sa carbonara. Di ba pag nagkikrave ba, hanggat hindi mo nakakain yun, hindi nawawala yung craving. Gagawa ka, pupunta ka sa McDo, sa Greenwich, pupunta ka sa ganito, order ka ng carbonara. Pag nakakain ka, o order ka ng 2 plato, ay, salamat na wala yung craving ko. No? Yun ibig sabihin ng crave. Strong desire, eager desire, no? Trigger, what inside of you, parang ganon. No? So, ganon din yung laman natin, nagtitrigger yan. May desire to yung laman natin. Ano yung desire ng ating laman? Yung mga bagay na laban sa espiritu. Laban sa espiritu. No? So, then you have a choice. Ano ba susundin ko? Susunod ba ako sa craving ng flesh ko, ng laman ko, o sa craving ng Holy Spirit? Sabi ng laman mo, uy, masarap matulog ngayon. Makulimlim, huwag kang umaten. Yan. Sabi naman spirit mo, hindi atin ako, mamimiss ko yung service, mamimiss ko yung word of God. Ano susundin mo ngayon? Yung flesh mo o yung spirit mo? Hello? Hello? Kayo ang sinunod nyo, yung inyong espiritu. Palakpakan po natin ang Panginoon. No, hindi kayo nagpa-apekto. Kasi masarap matulog makulimlim, malamig, maginaw, no? Pero hindi. Araw ng linggo ngayon, maglilingkod ako sa Panginoon. So, nanalo, nagwagi ang inyong espiritu, no? Okay, so, ganyan. Sabi ng, excuse me, no? So, merong nag-aaway minsan sa loob natin Yung flesh o yung spirit? Diba? Ay, hindi ako nakapag-review. Mangungopia ba ako o hindi ako mangungopia? Kaya dapat mag-aaral. Yung mga nag-aaral dito. Tama? Tama po? Tama po? No? So, hindi ako mangungopia. Nag-review ko ng konti. Huwag ka mangungopia. So ano? Mag-ano ka ba? Mamarites ka ba o hindi? Hello? Diba? Craving of the flesh, ang sarap kayong magmarites. Hello? Ang sarap kayang makinig ng chismis. Tama po ba? Pero kung alam mo na, yun ay works of the flesh. Yun ay craving of the flesh. Hindi tayo magdidil doon. Kundi doon tayo, lalakad tayo sa espiritu. Tama? Naalala ko, may napanood ako sa Facebook. Nakakahanga sila, yung mga artista. No, ginaya nila yung nangyayari sa prayer meeting. Napanood niyo yun? Bubble gang? No? Mga kapatid, prayer meeting natin ngayon. No? Minsan yung ginagawa yung prayer meeting na maritesan. No? Alam nyo, pag-pray natin si kapatid, ganito nangyayari kay kapatid. Ganito, no? Ano si kapatid naalis sa trabaho Bawa, sasabihin pa yung pangalan Si kapatid ganyan, si kapatid na Marcos, naalis sa trabaho kasi nang umit sa kanilang opisina, no? Kaya ipag-pray natin ngayon, wala na siyang trabaho. Hindi po namin ginagawa yan. Pag yung mga prayer request ninyo, pwede nyo lagyan ng pangalan. Pag may pangalan, ako lang po kumukuha nun. Ako lang po ang dumadampot nun. Kung confidential, pwede nyo pong lagyan ng scotch tape o stapler. Meron po tayo dyan scotch tape, meron dyan stapler, no? Pag confidential. Pag hindi naman, okay lang. No, wala naman po nagbabasa, ako lang po. At pag nag-pray po kami,
hindi po namin yung binabasa, kundi general namin pinagpe-pray yung mga prayer meeting. Mga kapatid, kung meron kayong alam na hindi maganda sa ibang mga kapatid, dapat ipag-pray, huwag nyo na pong ipagsabi-sabi kung kanino, sa akin nyo na lang po sabihin. No? Kasi para ingatan din po yung mga kapatid, ayaw po ng Diyos na ganun po tayo. No? Naunawaan po ba natin? No? So, at yung mga leaders din dito, aral sa atin to. Kasi work of the flesh yun eh. Yung pagdadaldal, yung tawag doon, yung chismis, ang tawag doon, paglilipat-lipat, salin-salin ng mga kwento, no? So, hindi po gawain po yun ng isang Kristiyano, no? So, walk in the Spirit, no? Para hindi daw natin mag-gratify yung desires of the flesh, no? Yung iba, ginagawang excuse, ano yung excuse ng iba? Tao lang po ako. I am only human. Nakakagawa po ako ng mistakes. Oo, sabihin natin tao tayo, pero tayo ay human, pero ibig sabihin, binigyan tayo ng Diyos ng kanyang espiritu. Tandaan po natin mga Kristiyano, may regalo po sa atin ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Pastor Froilan kanina sa Sunday School. Niregaluhan tayo ng Diyos ng regalo. Hindi lahat ng tao meron ito, kundi lahat lang ng sumusunod kay Kristo. Ano po yun? Banal na espiritu. Yung banal na espiritu ay sinilid sa ating mga puso, nasa ating katawan, nasa ating buhay. Kaya nga, dapat sumunod tayo sa Panginoon. Pag tayo sumusunod sa Diyos, yung mga fruit of the Spirit, kasama to na nasa atin dahil meron tayong banal na espiritu. Kung tayo may banal na espiritu, hindi na natin i-gratify yung craving of the flesh. Yung mga nasa ng ating mga laman. Diba? Hello? Hello? Delikado pagka pinangunahan tayo ng ating laman. Kaya nga marami na uuwi sa annulment. Marami na uuwi na broken family. Dahil sa bagay na yan, hindi makapagtimpi. Ama? Sige pa, dumaldal ka pa. Sige. Magbunga nga ka pa dyan. Ito na yung lalaki. Hindi napigilan yung sarili. Nasuntok yung asawa. Naghiwalay. Naunawaan po ba natin? No? So, mga kapatid, yan po ang tinuturo sa atin ng ating Diyos. Verse 17, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban dalawang ito, kaya nagpipigilan kayo sa paggawa ng nais niyong gawin. Hello! Kaya sabi ni Paul, ang hirap. May labanan na nangyayari sa loob natin. Sino yung naglalaban? Yung espiritu natin at yung laman natin. Sabi ng laman mo, gawin mo yung gusto ng laman mo. Sabi ng espiritu, sumunod ka sa Panginoong Jesus. No? Sa sinasabi ng banal na espiritu. No? Para bang, alam niyo po ba yung kanta ni Michael B. na sumikat noon? Ano po yun? Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Sino sa inyo gusto niyong bumait pero hindi niyo magawa? Gusto niyo maging matino pero hindi niyo magawa? You must walk in the Spirit. Ito ang paraan. Walk in the Spirit. Lumakad ka sa Espiritu. Yung battle na ito, meron lang isang magwawagi dito. Hindi tawag dito, ano tawag pag tabla? Draw. Draw ba tawag doon? Pagka tie, gano'n. Hindi pwedeng tabla eh. Dapat may magwagi eh. Espiritu o laman. Ngayon, papaano ka magwawagi? Sino gusto mong magwagi? Laman mo o espiritu mo? Naunawaan po ba natin? Eto, bibigyan ko yung tip.
kung sino yung lagi niyong pinapakain, yun ang magwawagi. Hello? Sino yung pinapakain? Sino ba pinapakain mo? Yung katawan mo o yung espiritu mo? Yung lagi mo pinapakain. Sino lagi mo pinapakain? Katawan mo o espiritu mo? Ang pagkain ng ating espiritu ay salita ng Diyos. Hello? Hello? Intindihan po ba natin? Ang pagkain ng ating espiritu ay salita ng Diyos. Kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, kung tamad ka mag-pray, humihina ang iyong espiritu. Kung kain ng kain sa'yo, ang laman mo, lumalakas ang laman mo, pero yung espiritu mo, mahina. Kaya ang nagwawagi, kung sino yung pinapakain mo? Sabi mo, Pastora, hindi pa rin ako mabait. Pastora, hindi pa rin ako gentle. Hindi pa rin ako mapagpasensya. Wala pa rin akong self-control. Oo, mga kapatid, mahirap yung labanan ito. Labanan between the flesh and the spirit. Pero para po bang tag-o-war? Alam niyo po ba yung larong tag-o-war? Yung may lubid, yung gaya ng hilahan, no, parang ganun eh. Hinihila ka maging gentle, maging maunawain, maging puno ng pasensya, pero hinihila ka rin ng laman. Gustong kumawala ang laman. Sinong susundin mo? No? Naunawaan po ba natin? So, mga kapatid, kinakailangan na the moment yung ma-realize mo na it is wrong, mali ito. Mali iyon. Hindi tama iyon. Listen na, yung moment lang na ma-realize mo na mali ito, hindi tama ito, hindi ko dapat gawin to, panalo ka na. Amen? Amen? Yung lang ma-realize mo. Ay, mali ito ah. Di ba meron ka ng conviction? Alam niyo kung saan galing yung conviction na yon? Holy Spirit. Tama po? Kaya panalo ka na kung may conviction. No? Sabihin natin, may struggle. Dati wala naman eh. Ano kung magkasala ako? Ano kung gawin ko to? Hello? Dati walang struggle, pero ngayon may struggle na eh. Parang nag-iisip ka na eh. The moment na mag-isip ka at ma-realize mo na mali ito, hindi tama ito, ano gagawin mo? Bibitawan mo. Panalo ka na. Amen? At ang nagko-convict sa atin ay walang iba, kundi ang ating kaibigan, ang banal na espiritu. Yan po ay gawa ng banal na espiritu. Palakpakan po natin ang ating Holy Spirit. Praise God. Praise the Lord. No? Ito yung start na nag-go-grow ka na. Nag-go-grow ka na. May nagbabago na sa'yo. Tama? No? Sabihin ng iba, simba ka ng simba, walang nagbabago sa'yo. No, may nagbabago sa'yo. Kapag may nare-realize ka ng mali ito, hindi tama ito, may struggle ka na, parang nag-iisip ka na ngayon, dati hindi ka nag-iisip. Congratulations! Ibig sabihin, nandun ka na sa paglago mo at ipagpatuloy mo. Ipagwagi mo yung banal na espiritu. Ipagwagi mo yung work of the Spirit at hindi yung gawa ng laman. No? Kahapon, meron akong i-share dun sa music team na video. No? Yung about nandun din struggle ng flesh and the spirit. No? Sabi, okay lang ba na kumanta ang mga worship leader? Sabi doon, kung pinakinggan nyo ba yon mga worship team? Okay lang ba na kumanta ang mga worship leader ng mga secular song? Yung mga songs na hindi sa charts? No? Kasi maraming judgmental eh. Meron akong kilalang ganyan eh. Ano yan? Worldly song yan. Huwag mong kakantahin yan. Masama yan, mali yan. No? Maraming judgmental, kahit mga Kristiyano, judgmental. Ang higpit-higpit.
pero siya pala hindi marigpit. Hello? No? Pero sabi nga doon, pinaalam ko sa kanila, hindi masama na kumanta ng mga secular song. Wag lang yung mga bastos, wag lang yung mga may violence, wag lang yung mga immoral, wag lang yung mga witchcraft. Naintindihan po ba natin? Pero kung mga bagay na wala naman, maganda nga. Sa lumang simbahan. O, anong masama doon? Di ba? Wala namang masama doon. Pero yung mga kantang ganito, meron ako narinig ng kanta eh. Hindi ko nalilimutan yun eh. Kasi ginagawa ko ito example. Ewan ko, siguro alam nyo to, narinig yung kanta na, alam kong mali na, pero di ko kayang bumitaw. Yun, mali yun. Bakit mo kakanta yun? Alam mong mali na, tapos hindi mo kayang bumitaw. Bitawan mo, kasi mali yun. Palakpakan na natin ang Panginoon. Oh, ibig sabihin mali na. Bakit hindi mo mapipitawan? Maling relasyon, maling koneksyon, maling gawain, bitawan mo. Kasi ayaw yan ng Panginoon. Tama? No, lumalakad ka sa laman pag hindi mo binatawan. So, stop! Verse 18, sabi, kung pinapatnubahan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So, itong sabi ng Biblia, kung pinapatnubahan tayo ng Spirit, wala na tayo sa kautusan. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman. Ito, mga gawa ng laman. Listen, tingin kayo dito, all eyes. Sabi, ito daw yung mga ibang mga gawa ng kautusan. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsaselos, pagkakagalit-galit at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Masasabi, Pastora, wala dyan yung bisyo ko ha. Sabi nga, ang mga katulad nito. Hindi na sabi dito. Pero sabi dito, ang mga katulad nito. Minsan pag-usapan natin, wala lang nagtatanong eh. Pero gusto ko magtanong kayo sa akin para mapag-usapan natin to. Pastor, bawal ba to? Pastor, maging open kayo. Gusto ko kayo nag-o-open kasi gusto kong malaman ninyo yung katotohanan. Ayoko lang sa akin manggaling, pero gusto kong malaman ninyo yung katotohanan. Magtanong kayo. Wala na po ako nakikitang letter doon sa box na yon na may susi. Magtanong kayo sa akin, Pastora, pwede bang uminom ng alak? Gusto kong may magtanong ng ganun eh. Pag may magtanong, sasagutin ko. Hello? Pastora, pwede bang ganito? Oh, sasagutin ko. Sasabihin ko, magtanong lang kayo. Ha? Pwede magtanong. Walang problema. Gusto ko po kayong makalaya sa mga bagay na dapat. Baka mamaya, tiis kayo ng tiis, yung pala hindi naman pala bawal. Hello? Naunawaan nyo? Naintindihan nyo? Para malaman nyo, maging okay, transparent po tayo. No? Para iba, hindi nagja-judge. Ay, ayan na naman si ganyan. Oh, di ba nagba-Bible yan? Di ba? Tapos gaganyan-ganyan pa. Mali yun. Hindi tama yun. Magtanong kayo. Sana ngayong linggo darating at tuwing last Sunday of the month, sasagutin po natin yung mga tanong po ninyo. No? So, sabi sa Galatians 5:22-23, sabi dito sa Bible 20, sabi subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo ang kanilang laman at ang mga masasamang hilig nito. Ito. So, anong sabi gagawin natin? Kung nagpapatuloy pa rin tayo, kahit na tagasunod na tayo ni Kristo, kung follower ka ni Jesus, at nagpapatuloy ka pa rin sa mga gawain ng laman, ano ang sabi ni Pablo? Sabi po dyan, ano po sabi? Ipako na sa krus ang mga bagay na ito
no? At makipag-isa kay Kristo, ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Ipako daw natin sa krus, no? Kasama ni Kristo ang ating mga laman at ang mga masasamang hilig nito. Pastora, hindi pa ako mabait. Pastora, hindi pa ako mapagpasensya. Wala akong self-control. Sumunod ka kay Kristo at ipako mo sa krus yung mga bagay na yon na hindi pa nangyayari sa buhay mo. Hindi naman biglaan yan. Hindi naman pag natulog ka at pagkagising mo, nasa iyo na lahat yan. Kundi, minsan unti-unti, depende sa pagtanggap nyo. No? Si Paul, sabi niya sa Galatians 2:20, nasa huli na tayo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Pinako na ni Pablo ang kanyang laman sa krus kasama ni Kristo at pati yung mga masasamang pinta ng kanyang laman. No, I'm crucified with Christ. Hindi na ako nabubuhay ngayon. Sino na yung nabubuhay sa kanya? Yung banal na Espiritu. Si Jesus yung nabubuhay sa kanya. Kaya hindi na si Pablo nakikita nyo, kundi ang nakikita nyo kay Pablo ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya naintindihan nyo na ba ako? Kaya minsan sinasabi ko, tingnan nyo yung katabi nyo kung kamukha na ni Jesus. Sige nga, gawin nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo kung kamukha na ng Panginoong Jesus. No? Ibig sabihin, pwede. Kasi si Pablo, ito yung ginawa niya. Pinako niya yung kanyang laman sa krus kasama ni Kristo upang hindi na yung kanyang laman, hindi na yung dating Pablo ang makita sa kanya, kundi makita na sa kanya ay si Heso Kristo. At panghuli, be connected to Christ. Panghuli, be connected to Christ. Magkaroon tayo ng connection kay Jesus. Sometimes, the problem is, kaya hindi tayo nagbubunga, ay hindi pa pala tayo nakakonekta sa Kanya. So, be connected to Christ. Ano sabi niya sa John 15, 5-6? Ito po, 5-8. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa Kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang di nanatili sa akin, gaya ng sangay tinatapon at natutuyo. At ganoong mga sangay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang numang nais ninyo at matutupad. Iyon ay para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga. Napakaganda. Manatili tayo nakakabit sa Panginoon upang tayo ay magbunga. Kung ang isang sanga, ang sangang hiwalay sa puno, ano nangyayari? Natutuyo. Makapagbubunga pa ba siya? Hindi na. Tama? Kaya dapat nanatili tayo nakakabit sa puno. Dahil ang sanga at ang mga dahon na hindi nakakabit kay Jesus sa puno, hindi magbubunga. Pero kung tayo nakakabit sa puno, nanatili tayong laging sariwa. Tinan mga katabi mo kung mukhang sariwa. Nagbubunga. Diba? Ganun dapat. Ano ang sabi? Ano purpose? Sabi niya una, apart from Him, we can do nothing. Una, wala daw tayong magagawa kung hiwalay tayo sa puno, sa ating Panginoon. Pangalawa, para daw sa purpose to bring glory to God. Para luwalhatiin natin ang ating Panginoon, para maluwalhati ang Ama. So last, panghuli, being a follower of Jesus Christ, we must bear much fruits. No? Magbunga tayo. Pangalawa, stay connected to the real vine, sa puno na walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung lahat tayo ay nagbubunga,
napakaganda mamuhay sa mundong ito na ang mga kasama mo ay nagbubunga din. Laging masaya, laging maligaya. Amen? Amen? Naintindihan po ba natin? Maliwanag po ba sa atin? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God.